Magandang araw mga kamag-aral! Andito ulit ako, ang inyong kamag-aral na si Char. Ngayon ay tatalakayin natin ang epekto ng teknolohiya sa mga kabataan. Nung nakaraang araw ay ibinahagi ko sa inyo ang kahalagahan ng teknolohiya. Ngayon ay magbabahagi naman ako ng kaunting pahapyaw lamang tungkol sa epekto ng teknolohiya sa mga kabataan. Tara, simulan na natin! Ang teknolohiya ay may malalim at malawak na epekto sa mga kabataan na nagdudulot ng parehong positibo at negatibong mga aspeto sa kanilang buhay. Sa patuloy na pag-unlad ng digital na mundo, nagiging mas malaki ang papel na ginagampanan ng teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay ng kabataan. Halimbawa na lamang, ang mga online platforms at apps ay tumutulong upang mapadali ang kanilang pagkatuto at pagpapalawak ng kanilang kaalaman. Hindi lamang ito nakakatulong sa mga kabataan sa kanilang pag-aaral, kundi nagbibigay din ito ng mga pagkakataon upang makipag-ugnayan sa mga kaibigan, pamilya at iba pang mahal sa buhay sa pamamagitan ng social media at messaging app. Ano-ano nga ba yung mga messaging app or social media or mga applications? Halimbawa ay Facebook, Messenger, Instagram, Telegram, o iba pang mga aplikasyon na kung saan ay nagagamit sa pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng online. Dumako naman tayo sa positibong epekto ng paggamit ng teknolohiya. Una ay ang pagpapadali ng pagkatuto at pag-access sa kaalaman. Ito ay pumapatungkol sa ang teknolohiya ay nagbibigay sa mga kabataan ng mas maraming paraan ng pagkatuto. Sa tulong ng mga educational apps, websites at online courses, nagiging mas accessible ang mga materyales at resources para sa mga kabataan, para sa atin. Kaya nagiging mas madali at mabilis ang kanilang pagkatuto. Ngayon, ayon kay Hennessy, 2010, ang teknolohiya ay nagiging kasangkapan para mas aktibong pagkatuto kung saan mga kabataan ay nakaka-engage sa kanilang pag-aaral gamit ang interactive na paraan at multimedia tools. Ang halimbawa nito ay ang mga video tutorials at interactive lessons ay napapadali ng mga konsepto sa mas madaling paraan, kaya mas marami ang mga kabataang matututo sa teknolohiya o natututo. Pangalawa, komunikasyon at pagbuo ng social relationship. Ito yung tinatawag natin na ang teknolohiya daw ay nagpapadali ng komunikasyon at nakakatulong upang mapanatili ang mga relasyon ng kabataan sa kanilang mga kaibigan, pamilya at komunidad. Aminin natin, sa panahon ngayon, mas napapadali ang komunikasyon natin kahit tayo ay nasa malayong lugar at nasa magkakaibang destinasyon na lugar. Okay? Gamit ang social media platforms, video calls, at instant messaging apps, ito yung mga nabanggit ko kanina na kung saan mayroon na tayo ngayong Messenger, Instagram, Telegram, Viber. Nagiging madali ang pakikipag-ugnayan at pakikipagkomunikasyon sa mga mahal sa buhay, lalo na sa mga kabataang malayo sa kanilang pamilya. Sa mga mag-aaral, tulad ng mga mag-aaral na nag-aaral sa universidad, ngunit sila ay mga taga-probinsya. Dito ay napapadali ang kanilang pakikipagkomunikasyon, hindi na nila kailangan pang umuwi upang makita ang kanilang mga mahal sa buhay. Dahil kung uuwi pa sila, pamasahe, biyahe, pagod mo at gastos. Kung sa ganitong applications ay mas madali na makikita mo sila at makakausap mo sila. Ito naman ay ayon kay Ellison, 2007, ang social media ay isang kasangkapan sa pagpapalawak ng mga social circles at nagbibigay ng oportunidad para sa mga kabataan na makipagtulungan sa kanilang mga kaibigan sa iba't ibang proyekto o aktibidad. Ito naman ay nagagamit din sa pag-aaral dahil dito, hindi nyo na kailangan pang umalis ng inyong tahanan upang pumunta sa bahay ng inyong kamag-aral upang magawa ng proyekto. Gamit ang ibang apps o messenger, ganyan, nagkakaroon kayo ng komunikasyon ng inyong kagrupo o mga kamag-aral. Ngayon, dumako naman tayo sa negatibong epekto ng teknolohiya. Ano nga ba yung negatibong epekto nito? At meron palang negatibong epekto ang paggamit ng teknolohiya. Hindi pala to basta-basta
sasabihin mo lang na gagamitin o kung ano man. Una dito ay ang pagkagumon sa teknolohiya. Isang pangunahing negatibong epekto ng teknolohiya sa mga kabataan ay ang pagkagumon o sobrang pagkaukapa sa mga online activities. Ito yung sinasabi natin na sobra na yung pagkatutok o sobra yung paggamit ng online activities o applications ng mga laro, ganyan. Maraming kabataan na na-addict sa online games, social media, at iba pang digital platforms. Ang labis ng paggamit ng mga ito ay sanhi ng pagka-bored, ganyan. Pangkalawakan ng interes sa mga offline na aktibidad at pagbawas ng kanilang physical interaction sa iba. Ito yung nababawasan na yung mga pakikipaglaro sa iba dahil hindi na tayo katulad noon nung unang panahon na andyan ang mga piko, Chinese garter, tumbang preso. Ngayon hindi na dahil sa online platforms na andyan ang iba't ibang uri ng online games. Ito na mga unang negatibong epekto ay ayon kay Patcher 2016, ang pagkakaroon ng screen addiction ay may malalim na epekto sa mental health ng kabataan kahit nagiging sanhi ito ng stress, anxiety at iba pang emosyonal na problema. Ibig sabihin, maaaring magkaroon ng sakit ang isang tao o kabataan na gumagamit ng social media ng walang humpay. Pagbabago sa kalusugan, isa sa negatibong epekto ng paggamit ng teknolohiya. Ito yung pagbabago ng kalusugan ng physical at mental. Labis na oras na ginugugol sa harap ng screen ay nagdudulot ng physical na problema tulad ng pananakit ng mata, pagkasira ng postura at iba pang issue ng kalusugan. Ito dito ay papasok yung pamamayat natin, pagpupuyat, paglabo ng mata. Ito naman ay ayon kay Mesh 2006, ang labis na paggamit ng teknolohiya ay maaaring magdulot ng stress, pagkabahala at anxiety sa mga kabataan. Ang sobrang exposure sa mga negatibong impormasyon at pressure mula sa social media ay nagiging sanhi ng mga problema sa kanilang mental health tulad ng depression or loneliness. Ayan. Ngayon ay nalaman na natin ang positibo at ilang negatibong epekto ng paggamit ng teknolohiya. Bilang isang kabataan o sa kabuuan ng aking pananaliksik ngayon tungkol sa aking ibinahagi, ang teknolohiya ay may malaki at malawak na epekto sa buhay ng mga kabataan. Bagamat nakakatulong ito sa pagpapadali ng kanilang pagkatuto, pagpapalawak ng kaalaman at pagpapadali ng komunikasyon, hindi rin may iwasan ng mga negatibong epekto nito sa kalusugan, relasyon at mental na kalagayan ng kabataan. Kaya't mahalaga ang tamang paggamit ng teknolohiya upang makuha ang mga benepisyo nito at maiwasan ng mga negatibong epekto. Ang pagiging responsable sa paggamit ng teknolohiya ay isang susi upang matamo ang positibong aspeto nito at maiwasan ang mga panganib na dulot ng sobrang paggamit. Muli, mga kamag-aral, ako ang inyong kamag-aral na si Charm na nagbabahagi patungkol sa mga bagay na ating kinakaharap. Maraming salamat!